Sa puntong ito, napaniwala si Gon na gagamutin ni Pito si Kite. Ngunit sa halip, sinimulang gamutin ni Pito ang kanyang sariling braso. Naghintay si Gon, nananatili pa rin ang kanyang huling hibla ng pag-asa. Matapos gumaling si Pito, harap-harapan niyang sinabi kay Gon ang kanyang tunay na balak kapag ganap siyang nakarecover, ay papatayin niya ito. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Gon. Walang luna si Kite, pinaglalaroan lang siya ni Pito. Nang ibabaw ang kanyang puot at matinding dalamhati. Sa sobrang lakas ng kanyang emosyon, isang pagsabog ng Nen ang bomb alot sa buong silid. Nagbago ang kanyang anyo mula sa isang bata patungo sa isang mas matanda, mas matangkad, at mas maskuladong bersyon ng kanyang sarili. Ngayon, hindi na siya ang Gon na kilala natin, siya ay isang halimaw ng galit, sa nakakapangilabot na tinig, inutusan niya si Pito na lumabas ng silid. Sumunod naman si Pito, ngunit sa loob-loob niya, inihanda niya ang sarili para sa isang huling labanan. Aktibo niyang ginamit ang Terpsichore, binigay ang lahat ng kanyang lakas upang tapatan ang bagong anyo ni Gon. Ngunit ito ay isang walang silbing pagtatangka, si Gon, na nag-aapoy sa puot, ay dinurog si Pito ng walang awa, binugbog ito hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay. Habang nilalamon ng galit si Gon, dumating si Killua at napanganga sa takot. Ang kanyang kaibigan ay tuluyang nagbago, hindi lang sa itsura, kundi pati sa kanyang aura. Ngunit kahit patay na si Pito, hindi pa rin ito natigil sa laban. Dahil sa Terpsichore, kumilos pa rin ang bangkay ni Pito at bigla nitong hinablot ang isang braso ni Gon, pinilas ito mula sa kanyang katawan. Ngunit hindi natinag si Gon, sa halip, kinuha niya ang sarili niyang naputol na braso at ginamit ito upang ipako ang katawan ni Pito sa lupa. Matapos nito, tinawag niya ang kanyang huling Jajangkan, isang napakalakas na suntok na tuluyang dumurog sa katawan ni Pito at winasak ang buong paligid. Samantala, nakarating na si Meruem sa palasyo. Alam ni Puff na kapag nakita ni Meruem si Komugi o kahit anong ebidensya ng kanyang presensya, ay maaaring bumalik ang alaala nito. Kaya gumawa siya ng isa pang plano upang mapanatili ang kanyang lihim. Sa parehong oras, hinanap ni Yupi si Pito. Sa kanyang paghahanap, narinig ni Meruem ang pangalan ni Pito at nagsimulang maalala ang isang bagay. Minsan niyang inutusan si Pito na gawin ang isang bagay para sa kanya. Nagkaroon ng hinala si Meruem kaya inutusan niya si Yupi na dalhin si Pito sa kanya habang siya naman ang hahabol sa mga natitirang kalaban. Sinubukan siyang pigilan ni Puff ngunit lalo lamang nitong napukaw ang interes ni Meruem. Upang mabilis na mahanap ang kanyang mga kaaway, ginamit ni Meruem ang N. Dahil sa matinding presyon ng kanyang aura, nayanig ang buong palasyo at nagimbal ang lahat. Sa isang iglap, natuntun niya sina Knuckle at Meteoren, at agad silang pinabagsak bago pa sila makagalaw. Bago pa siya makapagpatuloy, muling sumingit si Puff at nag-alok ng isang hamon. Sinabi niyang magpapaligsahan sila, hahanapin ni na Puff at Yupi si Pito. Samantalang hahabulin ni Meruem ang mga intruders. Ngunit may isang kondisyon, maaari lang gamitin ni Meruem ang N ng isang beses. Kapag natalo siya, hindi niya maaaring pilitin si Puff na sabihin ang kanyang lihim. Ngunit kung mananalo siya, kailangang sabihin ni Puff ang katotohanan. Naaliw si Meruem sa ideya, kaya pumayag siya, at nagsimula ang kanilang karera. Samantala, muling nagtagpo sina Pom, Ikalgo at Welfen sa basement. Dito, nag-alok si Ikalgo ng isang kasunduan, kaligtasan ni Komugi kapalit ng paglaya ni Knuckle at Meteoren. Bagamat nag-aalinlangan, napilitan si Welfen na sumang-ayon. Pagkatapos nito, ibinunyag ni Ikalgo ang isang matinding katotohanan, alam niya ang nakaraan ni Welfen bilang isang tao. Ipinaalala niya na ang Chimera Ants ay dating kaaway ng NGL at hindi siya dapat magtiwala ng basta-basta. Dahil sa kaguluhan ng kanyang isipan, tumakbo si Welfen at napatapat kay Yupi. Ibinunyag niya kay Yupi ang plano ni Ikalgo, umaasang malalaman ito ng hari. Ngunit walang balak si Yupi na sabihin ito kay Meruem, plano niyang ipaalam lamang ito kay Puff. Bago pa niya magawa, biglang nagsimulang dumugo ang ilong niya. Ilang saglit lang, bumagsak siya at namatay. Sa parehong oras, nagsimulang dumugo si Meruem at Puff. Doon na nila natuklasan ang nakatagong sikreto ng Poor Man's Rose, mayroon pala itong isang matinding laso na unti-unting pumapatay sa kanila. Dahil dito, lalo pang naging balisa si Meruem, lalong tumindi ang kanyang hinala kay Puff at inutusan itong sabihin ang kanyang itinatagong lihim. Sa kabilang dako, naging malinaw na kay Pom at Ikalgo ang sitwasyon, hindi nagkakasundo ang Royal Guard sa dapat gawin kay Komugi. Napagtanto ni Pom na ang tanging paraan upang hindi siya matagpuan ng hari ay itago siya ng tuluyan. Ngunit hindi nagtagal, ginamit ni Meruem ang N sa huling pagkakataon. Naramdaman niya ang presensya ni Welfen, kaya sa isang iglap, lumipad siya papunta sa kanyang kinaroroonan.
Kaagad niyang tinanong si Welfen kung siya ba ang may kagagawa ng pagkamatay ni Yupi. Mariing itinanggi ni Welfen, ipinaliwanag niyang bigla na lang nagsimulang bumuga ng dugo si Yupi bago ito namatay. Dahil sa matinding tensyon, sinubukan ni Puff na patayin si Welfen upang mapanatili ang kanyang lihim. Ngunit pinatigil siya ni Meruem dahil nararamdaman niyang may matinding galit si Welfen sa kanya. Bago pa makagalaw si Puff, muling pinilit ni Meruem si Welfen, ano ba ang itinatago niya. Sa matinding takot, biglang tumanda ng mahigit 100 taon si Welfen dahil sa masidhing aura ng hari. At sa huling hibla ng kanyang buhay, isang pangalan ang kusang lumabas sa kanyang bibig, Kumugi. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala ni Meruem, Kamugi, Gonggi, ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Nanlumo si Puff, ang matagal niyang ginawang panlilinlang ay tuluyang nabigo. Ilang saglit lang, bumagsak siya sa lupa, tinamaan ng lason, at tuluyang namatay. Ngayong lubos nang nauunawaan ni Meruem ang kanyang kapalaran, hinarap niya si Pom at tinanong kung nasaan si Kamugi. Alam niyang nalalapit na ang kanyang kamatayan, tinanggap niya ang pagkatalo ng mga Chimera Ants at inamin na nanalo ang sangkatauhan. Dahil dito, pumayag si Pom na sabihin kung nasaan si Kamugi, ngunit sa isang kondisyon. Dapat siyang makapanood habang magkasama ang dalawa. Sa wakas, natagpuan ni Meruem si Kamugi, nang makita siya, masayang sinalubong siya ni Kamugi, hindi alintana ang lumalala niyang kondisyon. Sa kanilang huling sandali, naglaro sila ng Gonggi sa huling pagkakataon. Habang sila'y naglalaro, unti-unting nanghina si Meruem. Alam ni Kamugi na maaaring mahawa siya ng lason, ngunit hindi siya umalis sa tabi ng hari. Hawak ang kamay niya, pumikit si Meruem at tuluyang na maalam, kahit kailan, hindi niya nagawang talunin si Kamugi. Ilang saglit lang, sumunod si Kamugi sa kanya, namatay habang yakap ang kanyang Gonggi board. Sa pagkatalo ng mga Chimera Ants, muling bumangon ang mundo mula sa pagkawasak. Matapos ang kanyang mapanirang transformation, si Gon ay nasa kritikal na kondisyon, halos hindi na makagalaw, at naka-life support sa ospital. Gumawa ng paraan si Leo Rio upang dalhin ang pinakamahusay na mga doktor upang gamutin siya, ngunit si Killua ay may sariling plano upang mailigtas si Gon. Sa Hunter Association Headquarters, 12 pinakamahuhusay na hunter, ang Zodiacs, ay nagtipon alinsunod sa naiwang mga tagubili ni NetEro. Ang kanilang misyon, pumili ng bagong chairman ng Hunter Association, at dito, nagsisimula ang bagong kabanata sa mundo ng mga hunters. Matapos ang pagkamatay ni Chairman Isaac NetEro sa mga pangyayari sa East Gorto, nagtipon ng mga Zodiac sa gusali ng Hunter Association para mag-usap. Ang unang 11 miyembro, Misaistem, Saiyu, Payan, Gel, Botobay, Sakcho, Konzai, Ginta, Chidel, at Jing, ay naghihintay sa huling miyembro na dumating. Sa wakas, dumating si Paris Ton, ang kasalukuyang vice-chairman, at nagpaumanhin sa kanyang pagka-late. Habang tinatalakay ni Paris Ton ang nalalapit na eleksyon, siya ay pinutol ni na Konzai at Pion, na hindi natuwa sa biglaang pagkuha niya ng kontrol sa meeting sa kabila ng kanyang pagka-late. Ipinunto ni Pariston ang kanyang posisyon bilang vice-chairman ngunit inalok na ipaubaya kay Botobay, ang pinakamatandang Zodiac, o kay Chidel, na mas mahusay sa mga alituntunin ng pamumuno. Dismayado si Saiyo at hinimok si Pariston na magpatuloy, ngunit nang itaas ang kamay para bumoto, lumabas na may ilang miyembro na hindi sumasang-ayon. Pagkatapos, iminungkahi ni Pariston na gawin na lang siya bilang chairman at para madali ang eleksyon, lubhang ikinagalit ito ng mga Zodiac, at maliban kay Jing, handang-handa na silang bugbugin si Pariston, maging si Jel ay handa na at binago ang kanyang kamay para lumaban. Habang sinusuri ni Pariston ang sitwasyon, sinabi niyang nauunawaan niya ang damdamin ng mga mahihina dahil masyadong malakas si NetEro para maintindihan ito noon. Itinuro ni Misaistem na 18 tao ang nawala mula nang maging vice-chairman si Pariston, ngunit tiniyak ni Pariston na bababa ang bilang na ito kapag siya ay ganap ng chairman. Bago pa makapagsalita si Misaistem tungkol dito, biglang inanunsyo ni Jing ang kanyang kandidatura bilang chairman na ikinagulat ng lahat. Binanggit din ni Pariston ang kalagayan ni Gon, na nasa panganib ang buhay, at iminungkahi na dalawin si Gon sa ospital. Nag-aalangan kung dapat pa ba dahil malapit na itong mamatay, ngunit tiniyak ni Jing na hindi basta mamamatay si Gon. Pagkatapos, nagmungkahi si Pariston ng mas sistematikong paraan ng pagdedesisyon sa mga kandidato. Nagmungkahi si Chidel ng sistema ng lottery para sa pagboto. Sa kabila ng pagtutol ni Saiyo, ipinaliwanag ni Chidel na maaaring magmungkahi ng mga patakaran ng bawat Zodiac para sa darating na eleksyon. Sumang-ayon ang lahat, at napagpasyahan ng mga Zodiac na si Beans ang magiging responsable, na agad naman niyang tinanggap. Kumuha si Beans ng papel mula sa basket, at lumabas na ito ay naglalaman ng mga patakaran ni Jing. Ang unang patakaran ay, ang lahat ng hunter ay maaaring bumoto at tumakbo bilang kandidato. Ang pangalawa, mauulit ang eleksyon kung walang kandidatong makakakuha ng mayorya ng boto sa unang round.
Ang pangatlo, mauulit ang eleksyon kung mas mababa sa 95% ang turnout ng botante. Ang pang-apat ay, kailangang ilagay ng lahat ng hunter ang kanilang pangalan, kung hindi, ang mga walang pangalan na boto ay mawawalang bisa. Ang panglimang patakaran, ang chairman ng election committee ay si Jing Fricks, hindi sumang-ayon ang mga Zodiac sa mga patakaran ni Jing, iniisip na ginawa lang niya ito para sa sariling katuwaan, sumang-ayon si Pariston sa unang apat na patakaran ngunit iminungkahi na ipagpaliban muna ang pagdedesisyon sa chairman, na agad namang tinanggap ni Jing, na ikinagulat ng iba, habang pinapanood ni Vince ang mga kaganapan, naalala niya kung paano siya binisita ni Jing 2 araw na ang nakalipas. Humiling si Jing ng panulat at notepad para sa pagpupulong, pati na rin ng basurahan. Nang tanungin siya ni Vince, ipinaliwanag ni Jing na tatagal ng matagal ang diskusyon, lalo na kung nariyan si Pariston, ibinigay ni Jing ang mga patakaran kay Vince at ipinaliwanag na may malinaw na kalamangan si Pariston, sinunod ni Vince ang mga tagubilin ni Jing, at nang iminungkahi niya na maaaring manalo si Jing bilang chairman, agad itong itinanggi ni Jing. Sinabi niyang gusto lang niyang ipagpatuloy ang pamana ni Chairman Netero at wala siyang interes sa nakakapagod na posisyon. Sa pagkaaayos ng lahat, nagsimula na ang eleksyon. Pinaabot ni Clark ang impormasyon tungkol sa eleksyon ng Hunter Chairman sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga kalapati, gaganapin ang botohan sa Ox ng hating gabi, na may 661 na kalahok, kabilang sa mga botante ay ang mga kilalang Hunter, ang mga examiner mula sa ika-278 Hunter exam, ang mga bodyguard ni Nian Nostrade, at mga manlalaro mula sa Grid Island. Hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Hisoka upang bumoto. Malakas na nagkomento si Konzai na hindi niya akalaing mag-aabala ang mga mamamatay tao para sa ganitong uri ng kaganapan, na pinatunayan ni Hisoka nang ipakita niya kay Konzai ang isang blankong balota. Tinanong din niya kung nasaan si Jing, sinabi ni Pio na umalis na si Jing. Kabila ng kanyang pagkadismaya, sinuri ni Hisoka ang lakas ng tatlong Zodiac, Konzai na may 85 na puntos, Ginta na may 90 na puntos at Pion 77 points. Sinigawan siya ni Konzai dahil sa pananatili sa lugar, ngunit ipinakita ni Ginta na naroon lamang ang salamangkero upang suriin ang lakas ng iba pang hunter. Naisip ni Hisoka na kaya niyang harapin ang mga Zodiac, biglang naramdaman ni Hisoka ang isang mas malakas na presensya na may 95 na puntos. Sa kanyang pagkadismaya, si Illumi Zoldyck, na nagkukubli bilang Gitaracker, ang lumapit sa kanya. Ipinaliwanag ni Illumi na ginanap ang eleksyon dahil namatay si Chairman Netero habang lumalaban sa mga kamiraan. Nang hindi magpakita ng interes si Hisoka, sinabi ni Illumi na masyado siyang abala sa paghabol kay Crollo Lucifer kaya't hindi na niya nabigyang pansin ang laban sa mga langgam o ang pagkamatay ng chairman. Binanggit din ni Illumi na sumali sina Kaluwa at Gun sa laban. Gun ay kasalukuyang nasa bingit ng kamatayan, at bumalik si Kaluwa sa kanilang tahanan upang kausapin ang kanilang ama. Dagdag pa ni Illumi, maiiwasan lang ni Kaluwa ang pagkikita nila kung maaalis ang nakababata niyang kapatid na si Alluka. Inilabas ang resulta ng unang eleksyon, unang pwesto si Pariston na may 249 na boto. Ikalawa si Chidel na may 42 na boto, ikatlo si Andacon Contoro na may 26 na boto. Dahil mas mababa sa 75% ang turnout ng botante, kinakailangan ng pag-ulit ng halalan. Hinimok ni Jing si Vince na ipakita sa kanya ang resulta ng mga boto, ngunit tumanggi si Vince, kaya tinawag siya ni Jing ng masasakit na salita. Nagkaroon ulit ng pagpupulong ang mga Zodiac kung saan iminungkahi ni Pariston na upang maiwasan ang mga blankong balota, dapat suriin ni Vince ang bawat papel. Nagpanukala rin siya na ang mga hunter na hindi bumoto ay pansamantalang kumpiskahin ng kanilang lisensya. Nagkaroon ng pagtatalo sina Pariston at Konzai, kung saan binigyang diin ni Pariston ang kawalan ng kaalaman ni Konzai sa wika at aritmetika. Ang resulta ng ikalawang eleksyon ay ganun pa rin kaya kailangan ulit nilang bumuto ulit. Sa galit, sinubukan ni Konzai na atakihin si Pariston, ngunit pinigilan siya ni Sayu, Gel, at Mizaistem, na nagbabala kay Konzai na ayusin ang gulo. Iminungkahi ni Chidel na dapat ipaalam muna sa mga hunter bago magdagdag ng panibagong mga patakaran, at ipinaalala niya na ang pagboto ng walang bisa ay labag sa batas. Bagamat sumang-ayon si Pariston sa una niyang pahayag, ipinunto niya na si Chidel ay isa sa pinakamalapit na kaibigan ng yumaong Chairman Netero. Sinimulan nilang talakayin ang pagiging komplikado ng eleksyon at kung paano ipinagkatiwala ni Chairman Netero sa Zodiac ang pamamahala nito. Pinagsabihan ni Chidel si Pariston dahil sa mungkahi nitong kumpiskahin ng lisensya ng mga hunter, ngunit sinabi ni Pariston na hindi niya talaga nais gawin yon. Nagsimula nung mag-alala si Chidel tungkol sa mababang turnout ng botante at naisip niya sana na nandyan si Jing upang tumulong. Inilarawan niya si Pariston bilang isang walang kontrol na halimaw at nagtataka kung bakit pinili siya ng yumaong chairman bilang vice-chairman.
Samantala, nagulat si Zebro nang malaman na bumalik na si Killua sa kanilang tahanan. Lalo siyang nabigla nang malaman na nabuksan ni Killua ang testing gate hanggang sa ikalimang pintuan. Sinabi ni Zebra na nag-aalala siya sa ekspresyon ni Killua, ngunit kalaunan ay nalaman niya ang kalagayan ni Gon. Sa loob ng silid ni Silva Zoldite, sinubukan ni Killua na kumbinsihin ng kanyang ama na payagan siyang makita si Oluka na ang kapangyarihan ay kailangan niya upang mailigtas si Gon. Tumanggi si Silva, tinawag na si Oluka ay isang batang hindi mapigilan, ngunit iginiit ni Killua na kayang kontrolin ang kapangyarihan ni Oluka. Inamin ni Silva na hindi niya lubos maunawaan ang kapangyarihan ni Oluka na nagmula ito sa isang kakaiba at demonyong lugar. Ipinaliwanag ni Killua ang kaunti tungkol sa kalagayan ni Gon at tiniyak kay Silva na kaya niyang kontrolin si Oluka. Ipinaalala niya sa kanyang ama ang pangako nila noon na huwag kailanman ipagkanulo ang iyong mga kaibigan. Sa wakas, pumayag si Silva. Dinala ni Silva si Killua sa isang serye ng mga nakakandadong pinto. Ipinaalam niya kay Killua na hindi pa natatapos ni Oluka ang kanyang pagsasanay at na ang huling kahilingan ni Milluki ay isang computer. Hiningi niya kay Killua na ulitin ang mga patakaran sa paggawa ng kahilingan, ngunit nang tumanggi si Killua, nagbanta si Silva na tatapusin na lang ang kanilang usapan kung hindi siya huminahon.